Come on, Harry. Narinig ko kayo magkausap ng lawyer mo. Pinag-uusapan nyo kung paano hindi mapupunta sa kulungan ng daddy mo. Teka, sandali. Totoo ba to, Harry? Yes, Tita Lynette. Hindi ko po i-deny na ayoko po siyang makulong. Because in a few days, madi-discharge na siya and I don't want him to end up in jail. Hindi ka ba nahiya kay Lynette tsaka kay Annalyn? Hindi mo inisip ang Tita Irene mo? Carlos is a criminal and he deserves to rot in jail. I agree, Tito. Dapat po siyang makulong. But not in his condition. Mamamatay lang po siya sa kulungan. And I won't let that happen. Kaya nga po gusto ko siyang madala sa mental institution. Siguro itong baliw-baliwan ni Carlos, gawa-gawa niyo lang, no? Para makatakas kayo sa batas. RJ, sandali. Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo kay Harry. Huwag mo naman siyang isipan ng masama. Concern lang siya sa tatay niya. At saka isa pa, baka nakakalimutan mo. Si Harry ang nagligtas sa akin noon kay Carlos. Kaya lumalakas ang loob niya eh. Kasi kinakampihan mo eh. RJ, hindi. Alam ni Harry na hindi ko siya kinakampihan at hindi ko rin siya kinukonsente. Alam din ni Harry na gusto kong makulong ang tatay niya. Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang walang alam. Puro ka na lang init ng ulo. Puro ka na lang haka-haka. Alam mo, RJ, mabuti pa. Umalis ka na lang muna. Magpalamig ka. Bukas lang tayo mag-usap. Sige na.